Hindi niya napansin ang ingay ng mga osyoso nung araw na yun. Ang napansin niya ay ang ganda ng araw at ng langit. Handa ka bang ipaglaban ang tunay mong pag-ibig? Listo! Preparate! Fuego! Senyora, huminga ka ng malalim. Malapit na. Isa. Dalawa. Ire! Senyora, lalaki ang alam mo. Isang konsepto ang lalaki. Mamalaki ang ulo. Ito ang ating pananampalataya. Sa pananampalatayang marangal nating ipapahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Anong ipapangalan sa bata? Ang pangalan niya po ay Jose. Siya po si Jose, Padre. Napakagandang pangalan. Naway pagpalain siya at panutbayan ng buong may kapal sa kanyang mga pagdaraanan. Ikaw, Jose, ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alagaan niyo ang batang ito na titiyak ko na balang araw magiging isang dakilang Ginoo. Marami pong salamat, Padre Colantes. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Mas vale pájaro en mano que cinto volando? Pepe, nasaan ang isip mo, iho? Wala dyan sa binabasa mo, tama ba ako? Opo, hindi ko po kasi maintindihan ang aking binabasa. Ipinaliwanag ko naman sa'yo, di ba? Sinasanay natin ang iyong pandinig at pagbigkas sa Espanyol upang makaagapay sa iyong pangunawa. Kapag hindi naintindihan, magtanong ka. Opo. Tingnan mo itong libro. Anong ginawa mo? Abat iyong ginuhitan pa ng mga walang kabuluhang larawan ang mga pahina. Pakinggan mo ako ng mabuti. Pakinggan mo ang aking pagbigkas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Maria, tingnan mo si Jose, oh. Anong binubulong-bulong niyo dyan, ha? Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Anong sinasabi mo sa kanya, Ate Lucia? Sinasabi ko lang kay Maria ang totoo. Napakalaki ng ulo ng hinuhulma mo. Parang ulo mo. Oo nga, parang butete. Kayo talaga, humanda kayo sa akin. Ang laki-laki ng ulo mo. Hoy, bumalik kayo dito, hoy! Sabi ko sa inyo, hindi naman talaga malaki ang ulo ko.
Hindi lang malaki, napakalaki. Butete, kasing laki ng ulo ng obra mo. Sige, pagtawanan niyo ako ngayon. Bahalang araw, makikita niyo ang monumento ko sa iba't ibang bahagi ng kapulong ito. Malaki din ba ang ulo ng monumento mo? Ang sama mo talaga, Ate Lucia. O Pepe, Tiyos kamusta na ang matigas kong pamangkin? pinagkakatuwaan po nila Malaki daw po kasi ang ulo ko. Yan ay dahil maraming laman ito. Ganyan talaga ang matatalino. Pero Tiyos ayoko po maging matalino. Ang gusto ko po ay maging malakas at matipuno. Hayaan mo Pepe, darating tayo dyan. Bata ka pa, pagtanda mo, nakakasigurado ako, hahabol yung lakas ng iyong katawan sa taninong ng iyong isip. Panahon lang Pepe. Senyor Pepe. Siya, tara na at tayo mananghalian na. Ilang beses ko ba dapat ipaliwanag ang pagiging disente sa harap ng pagkain? Alam mo, hindi mo maalis sa mga bata na kapag naglalaro yan paminsan-minsan, madudungisan yan. Ay naku bayaw, parang hindi ka na nasanay dyan sa kapatid mo. Ang kawastuhan ng pag-iisip ay nagmumula sa inaasal at pagkilos. Hindi bagay lalo na sa kababahian ang mag-islaw. Ang sinasabi ko lang, Chidora, siguro naman, luwagan mo na konti yung mga bata sa buong Kalamba. Kilala yan na, pino at senteng bata. Lahat ng mga anak mo, lahat may kanya-kanyang may pagmamalaking galing. Dapat matuwa ka roon. Ako po ay magaling sumayaw. Josefa, anong sinasabi ko sa usapan ng matatanda? Huwag pong sasabat ang mga bata. Magsisimula na ba tayong kumain o magtitinginan na lang? Wala pa po si Kuya. Oo nga pala, nasaan si Pasiano? Sila ang mga traidor sa simbahan at sa inang Espanya. Wala akong kasalanan. Umamatay akong malinis na lang. Sila ang mga lakas-takang may sala na pag-aaklas sa mga kawal sa Cavite. Hindi dapat kawaan ng mga kaluluwa ito ng mga ere at kalaban ng simbahan. Naiintindihan kita. Alam kong gusto mong lumaban dahil sa kawalan ng hustisya dito sa atin. Pero ito ang hiling namin sa iyo, anak. Bago mo isulong ang kapakanan ng buong kababayan mo, alalahanin mo muna ang sinapit ni na Padre Gomez, Burgos at Zamora. Ginarote sila nung dahil sa ginawa nilang paglaban sa mga praile. Mga praile? Katulad po ba sila ni Padre Amado? Hindi ba't pareho silang mga praile? Pasiano, nakita mo na? Pati ang inosente mong kapatid na apektuhan. Pepe, ikaw naman, hindi maganda para sa isang bata ang makinig sa usapan ng mga matatanda. Iwan mo muna kami. Opo, inay. Pasiano, bilang panganay, ipangako mo sa akin unahin mo ang pangangalaga at kapakanan ng ating pamilya. Maiintindihan mo naman kami aming anak, di ba? Opo, responsibilidad ko ang pamilyang ito. Sige, magpahinga ka na. Naintindihan mo ba ang problemang dinadala mo dito sa pamamahay na ito? At bakit ako ang sisisihin mo, Aber? Dahil sa iyong kapabayaan, nagkalugi-lugi tuloy ang negosyo kong kupurahan sa binyan. Alam mo bang napakalaking kahiyan para sa akin ang pangyayaring iyon? Parang ako na lang lagi ang may kasalanan. Kuya, magpalamig ka muna.
Hindi madadaan sa suliranin ang pag-aaway niyong mag-asawa. Baka naman may dahilan ng iyong asawa sa mga nangyari. Bueno, maiwan ko muna kayo. Tio Jose, may problema po kayo? Maliit lang. Problema lang daw ng matatanda. Naiintindihan din naman po ng mga bata ang problema ng matatanda. Basta, ipaliwanag lang ito sa kanya. Ang galing mo talaga, Pepe. Kaya alam mo, may ikaw ang paborito kong pamangkin. Magandang hapon. Anong ipaglilingkod namin sa inyo? Hinahanap namin si Teodora Alonso. Nay! Ano pong kailangan nila? Kayo po ay inaaresto namin sa sarang pagtangkang paglason sa asawa ng kapatid ninyo na si Teodora Formoso. Arestuhin siya! Ano ibig sabihin nito? Anong pinagsasabi niyong paglalason? Teka, baka naman pwede natin pag-usapan to. Bitawan niyo ako. Sasama ako. Paratang ni Teodora na pinagtangkaan ko daw siyang lasunin. Noon ko pa sinasabi na may sayad ang babaeng iyon. Ano daw po ba ang pruweba niya? Hindi ko alam, Neneng. Pero malakas daw ang pruweba, sabi ng Alcalde Mayor. Ang sabihin nyo, Nay, may malakas na munisipyong gustong guluhin ng pamilya natin. Sa tingin ko, ang mga mata berde ang may pakana nito. Matagal na lang gustong kami ng lupain natin. Huwag ka basta-bastang nagbibintang pasyano. Huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng magaling na abogado. Malalampasan natin to. Pepe, kailangan mo nang matulog. Bukas, pupunta tayo ng Maynila. At doon ka na mag-aaral. Hindi ko na ata kaya pumasok sa eskwela, Kuya Pasiano. Kailangan mo mag-aral. Alam ko ngayon, mahirap para sa iyo. Pero ngayon kailangan mo maging matatag. Bakit ganun, Kuya? Wala siyang kasalanan ay ikinulong siya. Paglaki mo, Pepe, maiintindihan mo rin lahat ng iyan. Kung ano ang nangyayari sa bayan natin. Mag-aaral ako ng mabuti. Magiging abogado ako at ipagtatanggol ko si nanay para makalabas siya sa bilangguan. Pepe, ito ang Intramuros sa Manila. Matatagpuan dito ang palasyo ng Gobernadora General, ang pinakamataas na opisyal ng Espanya sa Pilipinas. Andito ang eskwela mo, ang Ateneo. Dito ako titira, Kuya? Hindi ka dito titira. Sa labas tayo ng Intramuros titira. Doon kay Lola Titay, malapit sa ilog. Pero itong tandaan mo, Pepe, dahil sa nangyari kay nanay, kailangan nating magpalit ng pangalan para hindi ka mapahamak. Anong pangalan ang gagamitin ko? Hindi muna natin gagamitin ang merkado. Gagamitin natin ay Rizal. Simula ngayon, ikaw ay si Jose Rizal. Ang La Divina Commedia ay isinulat ni Dante Alighieri noong 1308, ang pangunahing epiko ng literaturang Italiano. Muy bueno, Señorito Rizal. Bien hecho, Señorito Rizal. Taglayin mo ang kagiliw-giliw na ang silahis ng dunong at sining, kilos, kabataan at iyong lagutin, ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Unang karangalan sa kalifikasyon 1, Señorito Jose Rizal. Unang karangalan sa kalifikasyon 2, Señorito Jose Rizal. Unang karangalan sa kalifikasyon 3, Señorito Jose Rizal. Unang karangalan sa kalifikasyon 4, Señorito Jose Rizal. Segunda, andiyan ka na pala. Halika, ipapakilala kita sa aking kapatid na si Pepe. Magandang umaga, kasing ganda mo, magandang binibini. Ako nga pala si Jose Rizal. Ako si Segunda, kinagagala kitang makilala. Pepe, total mamaya pa naman nadating na ating lola. Bakit hindi mo pakitaan ang iyong talento sa pag-uwit sa Segunda?
Nakakahiya naman po, Ate Olympia. Huwag kang mag-alala. Magaling itong kapatid kong si Pepe. Kung inyong pahihintulutan, senyorita, na aking maiguhit ang inyong kagandahan. Ipagpaumanhin mo, ako'y magpapaalam na sa iyo. Kailangan ko nang bumalik sa Kalamba. Paalam, Pepe. Mag-ingat ka. Hanggang sa muli. Nay? Nay! Kamusta naman ang pag-aaral mo, Pepe? Mabuti naman po, Nay. Hindi lang mabuti. Itong si Pepe, marami siyang nakamit na karangalan at lagi nakakakuha ng matataas na grado. Mabuti naman kung ganun. At ngayon na nakapagtapos ka na, ano na ang balak mong gawin? Nay, Tay, bala ko po sana magpatuloy pa sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Tama yan. Tiyak na mas marami pang maiuwing karangalan si Pepe. Natutunan niya na ang dapat niyang matutunan. Hindi niya na kailangan mag-aral pa. Hindi po ba mas maganda, Nay, kung mag-aral ng kursong pamantasan si Pepe para tumaas ang karera niya sa buhay? Anong kailangan pa niyang karera? Andito ang trabaho sa bukid. Kailangan ng mga ngasiwa sa ating mga negosyo. Napalago ko na ang negosyo natin. Napaganda ko na rin ang bukirin. Mas mababa pa ang pinag-aralan ko sa kanya. Pero Nay, di ba kayo na ang nagsabi sa akin na mahalaga ang matuto sa mga bagay na mahalaga sa kaluluwa? Dati iyon, nagbago na ang isip ko. Ang kaalaman ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang matatalino ay pinupugutan ng ulo. Hindi ba dapat, Nay, ang kaalaman ang magdadala sa atin ng kagandahan sa buhay? Iba ang sitwasyon dito sa atin. Dapat baguhin na natin na yung sitwasyon. Ayaw nilang maging matalino tayo kasi makikita natin yung kamalian nila. Ayun na nga, mababago mo ba ang sitwasyon? Tingnan mo ang nangyari sa kaibigan mo si Padre Burgos. Inay, gusto ko pong matuto. Ang dami ko pong gustong matutunan sa mundo. At sigurado naman po na lahat ng matututunan ko ay magagamit ko upang mapagaan ang ating buhay. Hindi ba? Nay, payagan niyo na po ako. Sige na po. Chidora, mas maganda nga kung makapagtapos itong si Pepe. Ikaw naman, Pepe, ipangako mo, iiwas ka sa gulo at pagkatapos nito ay gagamitin mo lahat ng pinag-aralan mo dito sa atin. Opo, Tay. Bueno, kung yan ang iyong gusto, wala na akong magagawa. Basta tandaan mo, mag-iingat ka lagi. Opo, Inay. Salamat po. Ang bahagi ng bahay na ito ang pinauupahan. Nariyan naman ang ibang kwarto. Doon naman ang kainan at kusina. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa kapatid ko dito sa Maynila. Karangalan ko, Pasiano. Ang inyong ama, bagamat malayong kong pinsan, ay malapit sa akin. Magiging masaya ka dito, Pepe. Wala ka namang pupuntahan kundi dito sa Maynila. Narito ang pinakamahusay na paaralan. Sayang naman ang pagiging matalino mo kung hindi mo ito pakikinabangan. Paano, Pepe? Mauna na ako. Ikaw nang bahala sa sarili mo dito.
Salamat kuya, ikamusta mo na lang ako kay nanay ha. Huwag mo kakalimutan mga biniling ko sa'yo. Opo kuya, ikaw na bahala kay nanay at tatay. Mag-iingat ka. Nahanap ko sa iyong mga mata ang ligayang dati di ko makita. Nasilip ng aking pusong ligaw nang tinuturo ng tadhana. Leonor? Ngunit hindi po pwede. Hindi tayo sinuswerte. Mas mabuti pang maging sikreto. Mabuti naman at nagkita na kayo. Pepe, siya ang anak ko, si Leonor. Leonor, ang pinsan mong si Pepe. Ikinagagalak kitang makilala. Bueno, ngayong magkakilala na kayo, bakit hindi muna kayo magpalamig? Magmerienda? Maaari bang kumanta ka ulit? Ha? Yun ay kung ayos lang sa'yo, Binibini. Sige, Iha, kumanta ka. Yun ay kung gusto mo lamang, sabi ni Pepe. Atin na lang to, atin na lang to, atin na lang to. Nais kong malaman ng mundo na ikaw ay akin at ako'y sa'yo. At kung nagtugma lang sana ang panahon, eh di sana'y masaya tayo ngayon. Kayong mga Indio, dapat kayo magpasalamat sa inang Espanya. Dahil kung wala kami, malamang ay mga sibilisadong mga hayop pa rin kayo ngayon. Maestro, hindi naman po ata tama iyan. Silensyo! Huwag kang magsasalita pag hindi ka kinakausap. Leonor, si Pepe nabugbog. Ha? Ano nangyari? Tulungan mo ako, dalhin mo siya dito.
Kamusta na, Pepe? Hindi ko na alam, kuya. Hindi ko na alam kung kaya ko pa ba. Ganito ba talaga ang sistema sa ating bayan? Napapagod na ako. Ganyan talaga. Hanggat walang tumatayo, hanggat hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, patuloy lang tayo nilang aapihin. Kuya, paano kung magtungo ako sa ibang bansa upang doon mag-aral? Kung yan ang gusto mo, andito lang ako susuporta sa'yo. Pero papaano si nanay at tatay? Papaano si Leo? Papaano na sila? Sigurado ako balang araw, maintindihan din nila. Basta ito ang tandaan mo lagi. Mag-iingat ka. Leonor, dumaan si Tianggoy. May liham na pinabibigay daw sa'yo si Pepe. Dumating na rin ang pinakatatakutan nating sandali. Malungkot na dadalhin ng palad kong sawi-sawi. Sa huli ay dumating din ang sandali ng pighati na ako'y aalis na at mawawalay sa mithi. Paalam na, Leonor ko, ang puso kong umiibig ay sa'yo ko iiwan. Paalam na, Leonor. Dito ako ay mawawalay, malungkot na paglayo, at ang sakit ko ay walang hanggan. Aking Leonor, nabalitaan ko ang iyong kalagayan, na hindi ka na kumakain, na nawala na ang dati mo sigla. Huwag kang mawala ng pag-asa, dahil ang pag-asang makikita tayong muli, ang siyang nagbibigay inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa bansang ito, na malayo sa lahat ng aking minamahal. Mahal kong mga magulang at mga kapatid, nakabibighani ang antas ng kultura, industriya at ekonomiya ng Europa. Pero higit na nakamamangha ang liberalismo at kalayaan ng mga tao na ipahayag ang kanilang nais. Malayo sa sitwasyon ng ating bansang puno ng takot sa pamahalaang Kastila. Ngunit tuwing makikita ko ang matatayag na gusali at magagarang museo dito, kakabit nito ang alaala ninyo, aking mahal na pamilya. Pagkat ang dahilan ng pagpunta ko dito ay para sa inyo. Mahal kong ina, mahirap ang mga leksyon dito kumpara sa universidad sa Pilipinas. Kailangan kong doblehin na sikap sa pag-aaral para maipasa ko ang kurso ko sa medisina. Nakakapagod, tila kulang 24 oras sa dami na kailangan kong matutunan. Ngunit kahit anong hirap ng buhay estudyante dito, hindi ako maaaring sumuko. Dahil inaasahan ako ng aking bayan, ang iyong nagmamahal na anak, Pepe. Nay! Anak, tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Iwan mo na ako! Hindi! Tama na po! Mga walang hiya kayo! Ano ginawa namin sa inyo? Nabalitaan niyo na ba? Ang ginawa ng mga Guardia Sibil doon sa mga inang pinagbibintang magnanakaw? Wala talagang puso itong mga Kastilang ito. Wala silang pruweba, pero sinasaktan nila.
Huwag ka namang himasok sa gulong yan, Pasyano. Mahirap na. Tay, marami nagkakasakit. Kumakalat na ng kolera. Patuloy pa rin ang pagpapahirap ng mga praile. Baon na rin tayo sa hirap. Hayaan mo anak, malalampasan din natin to. Mahal kong ina, huwag kayong mangamba. Magtiwala tayo sa Diyos at sa katapatan ng ating layunin. Kung sa paghahangad natin ng kabutihan, ang gantimpala ay kasawian, wala tayong magagawa. Pinakadakilang pamana ng magulang sa anak ay ang kabutihan ng loob sa karapatan at katatagan sa kasawian. Pinakadakilang maisusukli ng anak sa magulang ay integridad at malinis sa pangalan. Ang iba ay Diyos na ang bahala. Nagmamahal, Pepe. Sabi dito, sa Universidad de Madrid ka pa nakapagtapos ng Doctor in Medicina. Mataas din ang iyong marka. Tanggap ka na. Maaari ka na magsimula ngayon. Marami pong salamat. Marami tayong pasyente araw-araw, Pepe. Handa po ako, Monsieur. Senyor Rizal, ito ang okula, ito ang cornea, at iris. Makikiabot nga ng salamin. Tay, patuloy po ang pag-angat ng asukal dito sa Pilipinas. Buwan-buwan tayo nagbababa ng presyo para lang mailaban sa merkado. Hindi kaya malugi tayo niyan? Nakapagpadala ka na ba ng pera sa iyong kapatid? Hindi pa, Tay. Siguraduhin nating hindi magugutom si Pepe. Di baling tayo na magdildil ng asin. Sige po. Yung kalahati na natitirang salapi, ibili mo ng 2 inahing baboy. Paramihin natin, hindi na natin maaasahan ng tubuhan. Kabanata 10, Bayan ng San Diego. Ang San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na nasa isang baybayin ng isang lawa at may malalapad na bukirin at palayan. Paliwanag ko na ang sitwasyon natin sa pera. Kailangan natin magtulong-tulong ngayon. Ang mga gamit na hindi gaanong importante, maaari nang ibenta. Kailangan natin kumuha ng karagdagang trabaho para makadagdag ito sa ating bukirin. Konting pagtitiis, konting paghigpit ng sinturon, makakayanan ng pamilya natin to. Huwag natin kalimutan si Pepe. Bahagi pa rin siya ng ating pamilya at kailangan pa rin niya ng ating suporta. Kabanata 45, Mga Inusig. Nagpunta sa kagubatan si Elias at hinanap si Kapitan Pablo. Siya ay sinamahan ng isang lalaki sa isang yungib na tila nasa ilalim ng lupa. Nang makita ni Elias ang matandang Pablo, natatalian ng ulo ng isang bigkis na may bahid ng yoka. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng diskwento. Hindi na po maaari, senyor. Kasama na riyan ang diskwento. Nakikiusap ako. Maawan na kayo. Hindi na po talaga maaari, senyor. Pasensya na. Pepe? Pepe, ano nangyayari sa'yo? Halika, tumayo ka. Parang nasisiraan ako. Kulang ka lamang sa nutrisyon, Pepe. Magpagaling ka kaagad at ipalilimbag natin ang iyong nobela. Ako na muna ang bahala. Salamat, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Mababayaran din kita. Huwag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga, magpagaling ka at lumakas. Inumin mo ito.
Salamat kaibigan. Sa'yo na tong original na kopya bilang tanda ng pasasalamat ko sa kabutihang nagawa mo sa akin. Walang anuman yun, kaibigan. Isang karangalan ang suportahan ka sa hangarin mo para sa bayan. Nabasa niyo na ba ang nobela ni Pepe? O ito, binigay sa akin ng aking asawa. Mabuti at nakakuha pa ng kopya ang asawa mo. Balita ko, nagkakaubusan na daw sa mga aklatan. Santissima! Hindi ba't yung aklat na yan ay may mga ideolohiyang laban sa Espanya? Tiyak akong hindi iyan magugustuhan ng mga praile. Kung ako sa inyo ay huwag niyo nang basahin yan. Mas mabuti pa nga na itapon at sunugin niyo yan at baka madamay pa kayo sa galit ng mga praile. Nay, Tay, ito na yung unang nobela ni Pepe. Maswerte nga ako, nakakuha ko ng kopya. Parang kailan lang ay binabasahan ko pa siya ng kwento tungkol sa mga higante, aswang at tikbalang. Pero ngayon siya na ang nagkikwento tungkol sa kalagayan natin. Kung kasama sana natin siya ngayon, sasabihin ko sa kanya kung gaano ko ay kinararangal na maging ama niya. Al Diablo, El Cura, Moro-Moro, Un et Damaso. Ano ibig sabihin ng nakasulat? Ang sabi daw ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra na magmula daw na makapag-aral siya sa Espanya, parang hindi na siya natuto na makilala sa isang prailing katulad niya. Alam mo, itong si Padre Damaso, parang may kilala akong prailing ganito. Parang yung praile dito sa ating bayan ng Kalamba. Napakatapang niyo. Binigyan tayo ng boses laban sa Espanya. Según el Padre Damaso, Ibarra debería volver a donde? Ito na ang matagal nating hinihintay. Ito na ang simula. Unti-unti nang mamumulat ang ibang bansa sa paglalapastangan na ginawa ng inang Espanya sa kanyang mga anak sa Pilipinas. Ito na ang simula. Magigising na ang ating mga kababayan. Nalalapit na ang pagbabago. Nararamdaman ko na ang ating kalayaan. Mukhang pumapapel na naman ang filibusterong si Jose Rizal kahit nasa Europa siya. Tayo ang pinupuntirya ng paninira niya sa nobela. Nagawa niya salingin ang kabanalan ng simbahan at kalikutin ang kabulukan ng gobyerno. Lapastangan! Mabagsik ang tuklaw ng ahas. Wala nang iba pang dapat gawin kundi ito ay patayin at durugin. Kapag naunahan tayong sakmalin, baka tayo ang kainin ng buhay. Wala ba tayong gagawin? Isang matagumpay ang nobela mo, Pepe. Hindi ako nagkakamali. Malaki ang ingay na ginawa nito sa Pilipinas. Sana nga. Sana ito na ang magimitya ng pagbabago sa ating bayan. Di ko inakala na ganun na magiging pagtanggap nila sa aking nobela. Sulit ang lahat ng pagod at hirap. Pero mag-iingat ka pa rin, Pepe. Dahil kung gaano kainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin, ay siya ring bugso ng galit ng mga Kastilang praile na binatikos mo sa iyong nobela. Tandaan mo, Pepe, may mga magulang at kapatid ka pa sa Kalamba. Anong nangyayari, Pepe? Tuluyan na nabulag ang aking ina. Mukhang kailangan ko nang makabalik ng Pilipinas para mabigyan siya ng lunas bago pa mahuli ang lahat. Kung yun ang nararapat. Kulang pa po kayo ng isang pwesto. Pepe anak, ikaw ba yan? Salamat sa Diyos, narito ka na. Nay, talaga po bang hindi niyo na ako nakikita? Huwag po kayong mag-alala. Masusolusyonan po natin yan. Gagamutin ko po kayo. Makakakita po kayong muli. Leonor, narinig mo na ba ang balita? Verena, maghunos dili ka. Ano ba yon? Ang iyong prinsipe, ang iyong sinisinta, narito na sa Kalamba. Nakauwi na siya sa Pilipinas. Si Pepe? Oo. Leonor? Anong ibig sabihin nito? Mauuna na po ako. Baka hinahanap na rin ako sa bahay. Mag-iingat ka, amiga. Nay, pasensya na po. Hindi ko ginugustong maglihim. Diyos ko, sa dami ng tao si Pepe pa, hindi ako makakapayag. Nay, patawarin niyo po ako. Gusto ko po kayong sundin, pero mahal na mahal ko po si Pepe. Ang tagal kong nagtiis, ang tagal kong naghintay. Wala na akong inasam sa buhay ko,
kundi ang makita siya. 5 taon akong naghintay. 5 taon, Nay! Naiintindihan kita, anak. Nasasaktan din ako na nasasaktan ka. Napakahirap sa isang ina na makita nagdudusa ang kanyang anak. Pero hindi maaari. Mainit ang mata ng mga praile kay Pepe. Dadalhin ka niya sa kapahamakan. Kaya mas gugustuhin ko pa na nagdurusa ka pero humihinga. Kaysa ipaubaya ang iyong kaligayahan ko, ito naman ang magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Sobra ko po siyang minamahal. Sa dami ng pwedeng pigilan sa mundo, bakit niyo pipigilang magkita ang 2 taong nagmamahal? Ayaw ko sanang gawin ito, pero kailangan ko ipagbawal ang pag-iibigan ninyo na makipagkita kang muli kay Pepe. Nay, maawa po kayo. Huwag niyong gawin to. Susulatan ko sila ngayon din mismo at nang maunawaan nila ang sitwasyon. Nay, huwag niyong gagawin yon. Nakikiusap ako. Maawa kayo. Patawad, anak ko. Nay, mahal na mahal ko si Pepe. Nay, konting tiis na lamang ha. Kaunti na lang at makakakita na kayo ulit. Hindi na ako makapaghintay na makita kang muli, anak. Pagagalingin kita, ina. Magsimula na tayo. Buksan mo ang mga mata mo, Nay. Dahan-dahan lang ha. Ikaw ba yan, Pepe? Inay! Nakakakita na siya! Salamat sa Diyos! Kay lahing swerte at naabutan ka pa namin dito, Dr. Rizal, na kahit ikay nakapagtrabaho na sa Espanya, pinili mo pa rin bumalik dito upang gamutin kaming mga walang kaya. Sa totoo lamang, mas gugustuhin ko talagang gamutin ang aking sariling kababayan kaysa sa mga banyaga. Pero hindi po ba? Mas mababa ang tingin ng mga dayuhan sa tulad nating mga Indio, Dr. Rizal? Bukas ang kanilang isipan, hindi tulad dito na walang ibang inisip kung paano tayo lalamangan at pananatilihing ignorante. Pasensya na kayo, Doktor, pero sukdulan na talaga ang mga Kastilang yan. Alam nyo ba, pinipilit kami magbayad ng buwis sa napakataas na halaga. Tama iyan. Ang iba sa amin ay sapilitang pinagtatrabaho sa paggawa ng mga tulay. Wala kaming magawa at kahit hindi ka lamang makayuko sa mga sundalo, kami ay nilalatigo at inahampas. Mas masahol pa sa hayop ang kondisyon namin dito, senyor. Pepe, dumating na ang liham. Pinapatawag ka daw ng Gobernador General sa kanilang tanggapan. Marami na ako naririnig tungkol sa iyo, Senyor Rizal. Sumulat daw kayo ng isang nobela na mapangahas at puno ng supresibong ideya. Hindi po iyon ang hangarin ko, Senyor. Ang nais ko lamang ay maisiwalat ang nangyayari sa bayang ito. Isa po akong nobelista at hindi tulisan. Bueno, babasahin ko ang nobela na iyan. Babasahin ko at sasabihin ko sa inyo kung ang nobelang iyan ay masama o makakasira sa gobyernong ito. At ipapabasa ko rin iyan sa mga praile nang tumigil na ang kanilang kakatalang. Sigurado akong maliligayahan ka sa inyong mababasa, mahal na Gobernador General. Titingnan natin. Pero sa ngayon, mainit pa ang mga mata sa iyo ng mga nakabangga mo. Magpalamig ka muna sa inyo habang hinihintay ang desisyon ko sa mga kasong kinakaharap mo. Maraming salamat.
tinatanggap ko po ito ng buong kagalakan. Supersibo! Tahasang paglaban ito sa kapangyarihan ng simbahan. Maglabas ng kautusan, ipagbawal ang paglalathala at pagbasa ng demonyong nobela na yan. Ang sino mang sumaway ay idideklarang erehe at kalaban ng simbahan. Nay, may liham po sa inyo. Akin na. Aking nadiskubre ngayon ang relasyon ng aking anak at si Pepe. Dahil sa pagiging mainit ng iyong anak sa mga praile, nanganganib kami para sa kaligtasan ng aming pamilya. Ayaw kong madamay ang aking anak na si Leonor. Sana ay maintindihan mo kung bakit tutol kami sa relasyon nila. Mas makakabuti na kalimutan na lamang nila ang isa't isa. Pepe, nalaman ko na. Nakikiusap ako. Huwag niyo na muna ituloy ang relasyon ninyo ni Leonor. Akala ko ba na walang mali sa pag-ibig? Mahal ko si Leonor. Pepe, delikado ang sitwasyon ngayon. Gusto ko lamang ang kaligtasan ng pamilyang ito. Ganun din ang gusto ng nanay ni Leonor. Pero Nay... Anak, minsan mo na akong sinuway. Baka naman sa pagkakataong ito ay mapagbigyan mo kami. Aking Leonor, alam kong matagal na panahon ang ating hinintay upang tayo ay muling magkita. Pero nasasaktan na ang pamilya natin sa ating relasyon. Nangangamba sila na maaaring may mangyari sa atin. Masakit man, ngunit kailangan natin silang pagbigyan. Pero hindi nangangahulugan ang tinatapos ko na ang pagmamahal ko sa iyo. Hintayin mo pa ako, mahal ko, hanggang sa matapos lang ang gulong ito at malaya na tayo magsasama. Hinintay kita ng 5 taon. Handa akong maghintay ng 5 pa. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hanggat alam kong mahal mo pa ako, milya-milya man ang layo natin, ako'y magiging sa'yo lamang. Mag-iingat ka. Nagmamahal, Leonor. Sinasabi nga na ang pag-aari ng nahulihan ng kopya ay maaaring samsamin o ibigay sa nagkanulo sa kanya. Marami din ang nagsasabi na espiya daw si Pepe ng mga aliman. Ang daming paratang ang kumakalat sa bayan laban kay Pepe. Mangkukulam, nangunguha ng kaluluwa, magdadala sa atin sa kapahamakan. Pero alam niyo naman na hindi ganun ang anak kong si Pepe. Hindi ganun ang anak namin. Mga kaibigan namin kayo, dapat alam niyo yan. Yun na nga ang problema. Mga kaibigan namin kayo at dahil dito, tinutugis kami. Hirap na ang aming mga negosyo, pati ang mga pamilya namin. Nakikiusap kami. Kinakailangang umalis na dito ni Pepe sa Kalamba upang hindi na lalong lumala. Kung maaari, bumalik na lang siya sa ibang bansa. Magpalamig muna siya doon at huwag nang gumawa ng kung anong ingay pa para hindi lumala ang sitwasyon. Binabalaan ko kayo. Dumaan lamang kayo sa sekretong daan patungo sa bayan at walang lalabas ng bahay nang walang kasamang katiwala. Natatakot ako, kuya. Paano na yan? Ito pa may dumating pong sulat. Ano iyon? Huwag mo na basahin, mahal ko. May nananakot sa atin. Binabantaan ang buhay natin. Pero Nay, huwag kayong maapekto. Pananakot lamang po ito. Tama na. Kung ako ang dahilan ng kaguluhang ito, ako na lang ang aalis. Maligtas lamang kayo. Paalam, Leonor. Ako'y muling lilisan. Baon ko sa aking pag-alis. Ang pag-asang sa aking pagbalik ay ayos na ang lahat. At makikita na din kita. Paalam, aking mahal. Paalam, mga mahal ko. Nay. Anak, nakikiusap ako. Tama na, malaki na ang nagawa ng iyong nobela sa bayan. Huwag ka na sanang gumawa ng ibang ingay pa, Pepe. Magpalamig ka na muna. Mag-iingat ka, ha? Iingatan mo ang sarili mo. Patawad, aking ina. Ako may aalis at magpapakalayo.
Ngunit hindi ko maaring talikuran ang tungkulin ko sa bayan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ikaw, Jose Mercado Rizal, base sa mga ebidensyang iprenisinta sa hukumang ito, ay napatunayang nagkasala sa pagtatangkang sirain ng pamahalaang Kastila gamit ang mga supersibong libro na Noli Me Tangere at El Filibusterismo at sa pakikipag-ugnayan sa mga rebeldeng laban sa pamahalaan. Sa ngalan ng Inang Espanya, ikaw ay hinahatulan sa parusang kamatayan. Paalam, mutyang bayang iniirog ng araw. Perlas na silangang dagat, naglahong paraiso. Sa iyo, na itong buhay kong puno ng lumbay, na kahit ba naging mas maningning o mas sariwa, sa iyo ko pa rin iaalay. Sa gitna ng digmaan, sa init ng labanan, walang alinlangang mamamatay para sa iyo. Sa lilim man ng punong matatag, sa piling ng laurel o liryo, sa bitayan man o sa parang, lumalaban man o pinapaslang. Ang mamamatay ay mamamatay kung sa ngalan ng bayan. Mahal kong bayan, lungkot ng aking kalungkutan. Mahal na Pilipinas, makinig ka sa huli kong paalam. Iniiwan ko ang lahat, magulang, lahat ng iniibig. Pupunta ako kung saan walang alipin, berdugo o manlulupig. Kung saan naghahari ang Diyos at hindi nakamamatay ang manalig. Paalam ama't ina, mga kapatid, bahagi ng aking diwa, mga kaibigan sa pagkabata, sa naglaho ng tahanan. Magpasalamat at tapos na ang panahon ng pagkapagal. Paalam, matamis kong estranghera, kaibigan, kaligayahan. Paalam, lahat ng mahal ko, pahinga ang pagpanaw. Listo! Preparate! Fuego!